Hi to all our subscribers and viewers at sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Excited yan sa intro talaga. Anyway, and to you also anak, hi! This is your mom again posting for another memories to or for keeps. Ikaw na bahala kung alin dyan. At saka gustuhin ko man na maging mas lively pa dito ang boses ko, hindi ko magawa kasi it's 1:19 a.m. Yes, ganitong oras ako gumagawa ng voiceover at nag-i-edit ng video kasi nga I'm a stay-at-home mom without any support system. So ako lang lahat talaga dito. And while you're sleeping, my love, ito din naman yung time na ginagawa ko kasi hindi rin naman ako makatulog agad. Kaya why not, 'di ba? So, punta na tayo dun sa topic ko for today which is sinalo ko nga lahat ng pregnancy symptoms. Yung pinakauna talaga anak na hindi ko pa alam na buntis na pala ako that time was tulog talaga ako ng tulog. Yes, super naive ko tungkol dun. Like kahit sa bus nakakatulog ako. Hindi ako nakakatulog sa bus anak kahit gaano ako kapagod. Yes, tapos hindi din ako natutulog ng hapon kasi nga hindi talaga ako palatulog na tao. Kaya yun, nabigla ako na para bang, bakit ba parang tulog na lang ako ng tulog? Nagreklamo ako sa dada mo na parang 3 days na akong ganito, ang sakit na ng anit ko, hindi ako ganito, hindi ko nakilala yung sarili ko. Tapos yun nga, kung napanood nyo yung previous video ko tungkol sa naunsyami kong pagpapa-enroll sa 3 school na in-enrollan ko or in-applyan ko. Tapos yun, buntis na pala ako that time. Wala akong kaalam-alam. And then second anak, before ko talaga nalaman na birthday pa kami sa inaanak namin ng dada mo. Tapos doon sa birthday niya, yung kinain ko lechon lang at saka yung dessert nila na tapioca. Sobrang nag-enjoy ako sa kinain ko. Naparami yung kain ko. Binigyan niya kami ng spaghetti at saka lechon to take home. Tapos yun, anak, kinabukasan, feeling ko nasusuka ako kasi siguro sabi ko baka nag-acid reflux ako dahil sobrang busog na busog nga ako doon sa birthday ng inaanak ko. Tapos yun nasuka ako. That was the first time talaga. Pero hindi pa rin ako nag-assume na baka buntis ako. Tapos yun, nag-tea na lang ako with lemon. Tapos hindi ko rin naubos kasi nga sinuka ko. Sinuka ko na naman. Tapos anak, pagka-open ko ng refrigerator, nabigla ako, nasuka din ako anak, inopen ko lang yung refrigerator, nasuka ako. And yes anak, I'm calling you out kasi lalaki ka. This is something that you will never understand and I hope that one day when you become a husband and your wife is pregnant, you will understand her, okay? Lalo na sa pagdating sa mga pagkain. Paano ba naman kasi anak, may nakita kasi akong post dati na kung saan yung lalaki pinagsabihan niya yung buntis niyang partner na umiiyak sa harap ng mesa. Masarap yung ulam niya, pork chop, 'di ba? Pero pinagsabihan niya na huwag kang mamili, walang arte-arte dito. Kung ano yung nasa mesa yan ang kakainin mo. Tapos iyak na iyak talaga ang babae. Kaya kinu-call out kita anak kasi lalaki ka. This is something that you will never understand anak. Doon kasi sa video na yun kung iisipin niya, dati kinakain niya ng asawa niya pero nung nabuntis umiiyak na yung asawa niya kasi hindi niya nga gusto, hindi din namin ginugusto kung ano yung nangyayari sa amin anak. Frustration nga yun para sa amin eh. Pero mas magiging frustration siya or frustrating for us kung pati yung husband hindi naniniwala, 'di ba? That's why I'm calling you out, anak. Okay? Kaya sinasabi ko to for future reference. And I'm glad naman na yung dada mo naiintindahan niya naman yung part na yun kasi aside from those pregnancy symptoms anak, ayoko din hindi na pala ako nagluluto the entire
time ng pregnancy ko, yung dada mo na lang ang nagluluto. Tapos, sinasabihan ko pa siya na ayoko sa maalat, i-adjust mo yung ano mo kasi yung last time, pag maalat anak, hindi ko talaga kinakain. So, nagiging matabang na yung timpla ng papa mo. Tapos yun, ayoko sa amoy ng mantika. Naaamoy ko yung mantika anak kapag mainit na. Yun, naaamoy ko. Tapos ayoko talaga. Tapos kahit yung sinaing kapag kumukulo, ayoko sa amoy. Kaya yes, grabe yung struggle ko talaga during sa time na nagbubuntis ako sa'yo. Tipong pagtingin ko sa iba, ang dami nilang kinakain, kain sila ng kain ng kung ano-ano na lang ng cravings nila. Tapos heto ako, walang kinakain. 'Di ba? That is so frustrating talaga anak. Tapos yun, nakakainom lang pala ako ng juice na favorite ko talaga pag nagro-grocery kami ng dada mo. So, twice a month kami nagro-grocery. So, that's the only time also na nakakainom ako ng juice na yun. Yung juice is real fruit siya na biniblend nila tapos ginagawang juice. As in anak, umorder ako niyan ng dalawang flavor na 700 ml. So, mga 1.4 liters yung naiinom ko talaga that time. Tapos, yun lang. Ayoko sa kape, ayoko sa chocolate, lahat ng klase ng chocolate anak ayoko talaga. Ang lasa niya para siyang lasang kalawang. Amuyin mo yung kalawang tapos i-taste mo siya sa dila mo kasi para mo siyang malalasahan eh. Yan ang lasa kaya hindi rin ako nakainom ng mga pregnancy milk anak kasi tinry ko pero isusuka na naman. As in promise anak sinusuka ko siya. Kaya sorry talaga. Hindi ko din naman sinasadya to anak kaya nga sinasabi ko to sa'yo for future reference. Okay? Para maging mabuti kang asawa, maging mabuti at maintindihan kang asawa towards your wife and of course towards your children na rin. Kaya anak, please lang, sana mapanood mo to in the future, okay? And then sana mag-grow tayo para makapag-edit na si mommy ng premium. Anyways, hindi pala ako nagbe-breakfast anak. Ang kinakain ko lang sa breakfast it was siopaw na maliit lang. Malagyan lang talaga ng tiyan kasi ang dami kong iniinom na mga vitamins that time. Vitamins lang naman yung binibigay ng OB ko since okay lang naman yung iba. And I really thank God pa rin anak kasi kahit hindi sortihan na lang na makainom ako ng isang baso ng tubig that time, still yung fluid na nasa loob ng tiyan ko is normal. Tama lang talaga yung fluid anak, hindi kulang. So amazed talaga ako and that's why I'm so thankful to the Lord kasi kahit hindi ako masyado kumakain. Imagine ha, 8 months, 1 kilograms ka lang. Pero nung 8.2 months, so 8 months and 2 weeks ka na anak, bigla kang lumaki anak, biglang lumaki ang tiyan ko, promise. Hindi ko talaga alam anak saan mo kinuha. Yung 1 kilo ka lang tapos nadagdagan naging 3.3 kilo ka. Hindi ko alam saan mo kinuha yung 2.3 kilo. Promise anak, hindi ako tumaba nung nagbuntis ako, mas tumaba ako after ng C-section ko. As in, pero super thankful pa rin talaga ako kay Lord. Kaya anak, ang buhay talagang may mga challenges, okay? Pero sana naman mag-focus ka pa rin dun sa positive, okay? Learn from the challenges, wag kang magtambay dyan. And please, take your maintenance medicine anak kasi kailangan mo talaga yan. Hindi yan biro. Okay? Kasi kung hindi ko sineryoso yung pagpapatake sa'yo ng maintenance medicine anak, mababawasan yung IQ points mo. So meaning, magiging behind ka and kung hindi ka talaga makakainom ng maintenance medicine mo anak, magiging mentally challenged ka. Kaya please, okay, hindi lang mentally challenged, pati yung growth mo rin apektado. Kaya anak, please lang,
kung magkakaproblema ka sa jowa or ano dyan, please lang anak, pray to God, okay? Let go of the things that na hindi talaga para sa'yo. Please anak, and then focus lang, again, focus ka lang talaga sa positive side. Yung mga nararanasan mong pangit, learn from it na lang, okay? Use it as a tool na lang for you to be more wise in life. Please anak, yun talaga yung ko sa'yo, payo. Kasi ang dami ng struggle ko. I know it's my choice or choice namin ng dada mo to have you. Pero sana naman i-value mo yung part na yung struggles namin ng dada mo. I-value mo yun para maging mabuti kang tao, okay? In the future. So, please anak, always pray to God. And as long as I live, anak, I am always praying for you. Always, like super always. At 2 years old ka, ang galing-galing mo nang sumagot ng Amen. Yes, anak, super. I think yun lang ang masishare ko sa ngayon tungkol sa pregnancy symptoms ko. Sa dami kasi, nakalimutan ko na yung iba. Tapos yung videos ko kasi, nasa isang external na hindi ko ma-access gamit ang laptop at saka yung cellphone ko kasi hindi nakikita. I-check ko pa ulit. Okay? And that's it for now. God bless everyone. And thank you for watching. I love you, anak. We love you. Mwah. Magsisapod ko siya yung buhok eh. Bisa ko pagong be. Let's go for a walk outside. Sugan ako ay. Dagway.